Dito na lang, wala ito. Kaya hindi ko makita eh. Wala mo yung mata ko. Ano? Hindi makita. Ay, maliit. Ay, hindi makita. Sa ibang salita, chaotic or desperation. Hindi makita. Sabi nila, yung pag-create ng human creation. Sabi na. Hindi. Lagyan na yan. Yung sa denomination, sabi nila, Hindi makita. daw yung Basta gagawin mo ha. Papakita ko lang sa'yo. Kasi pwede. 24 hours. July. 7-24 hours daw, nangyayala ng relation or pero, sa chronology, pwede tawagin na gano'n. Pero dun sa chapter 1, wala talagang literal na kinreate ang Diyos ng 724 days. Parang partner mo siya. Ano ba ito? Kasi pag may sinulat siya, tutukan mo, lapitan mo na yung whiteboard. Side view ka. Ang sound mo yung side view. Para... Wala talagang 724 Tuloy-tuloy lang ba ito? Kundi, Tuloy-tuloy. Pero may portion ka rin. kung i-compress natin yung universe within, Kapag nagsalta ito daw ay nakikita ng sa gitna. 15 billion years. Sa gitna. Billion years bago makapag-create ang Diyos ng isang bagay. Kapag kung ano daw yun, almost 6 days ngayon. Tapos ano ba ibig sabihin ng chronological? Genesis 1 verse 1. 1 to 2 ito. Chronological. Pag may sinusunod siya. Ibig sabihin ng chronological, ito yung original chaos theory. Chaos. Ibig sabihin ng original chaos theory, ay noon nila lang ang talibutan. Wala pa siyang buhay, wala pa siyang years of death. Basahin po natin sa Genesis 1, verse 2. And the earth without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the water. Kung iyan yung description niya, ibig sabihin, ang earth ay dumaan sa estado ng chaotic bago pa ito maano. Dumaan sa isang chaotic. Anong chaotic? Ano yung chaotic? Sira. Oo. Bago pa daw. Chaos. Chaos. Pero kung babasahin daw natin yung straight, yung Genesis, hindi daw natin mababasa yung animal. Hindi daw pinag-uusapan daw yung animals, saka dinosaurs, o yung mga Adamic theory as a whole. Pero kung babasahin daw natin yung sun as a whole, o season as a whole, magkakaroon daw ng rise and fall. But every 26 million, dito every 26 million, nagkakaroon daw, ito na pala, every 26 million, nagkakaroon ng ng pagdami, tapos mamamatay. Kadami ulit daw yung mga nakikita, tapos mamamatay ulit. Parang gano'n yung naging sitwasyon, yung time na yun. Tapos, ano ibig sabihin ng 26 million tapos namatay? Ibig sabihin, yun daw ay geological timetable number, which is 4 billion years na merong mga nabuhay tapos biglang namamatay. Tapos yung Ice Age, bakit daw, gaano daw katagal yung Ice Age? At ang ginagal daw ng Ice Age is 100,000 years ago. Ibig sabihin, malayo din yun. Paano natin malalaman na 100 years ago? Kasi di ba dito sa formation ng mga rock,
Tapos, meron din ako sa tubig, kung maano natin yung lisensya, di ba? Nalalaman nila dun sa sa yung Grand Canyon, meron din kasi sa lupa na sediment. Tapos yung radio cargo, uranium. Yun yung nag-detect kung gaano daw katagal yung isang bagay na, yung dito sa science, meron silang tutukusan ng mga buto, o yun, natitrace nila yung edad ng isang bagay na yun. Bali, yung natutukasan daw nila, totoo talaga yun na meron talaga na-exist. So, yung protestant, pinaglalaban din nila sa Katoliko na merong dating literal 7 days. Pero, meron daw kayo doon sa lima. Yun na nga yung dinosaur. So, yung mga protestant, alam din nila na sa kanila, 7 days daw na literal na nag-straight ang Diyos. Tapos, sa gitna daw nun, sinreig na yung hayop, pati yung mga dinosaurs. Kasi, ang basa nila yung mga footsteps, tapos meron pang mga angel. Noon talaga, di ba ang unang sinreig ng Diyos yung mga angel, bago yung mga prehistoric men, saka yung prehistoric animals. So, si Lucifer, di ba siya yung galing from heaven na bumaba dun sa ito yung earth ng prehistoric earth. Na bumaba dito si Lucifer. Tapos, dito rin yung panahon na sinait yung prehistoric men. Tapos, dito sa yung, di ba yung, alam niyo po yung Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens. Yan, sabi, may image din siya, pero maliit na porsyento lang daw. Hindi siya perfect na pinreit talaga ng Diyos. So, kaya yung first na creation niya, hindi siya perfect, kaya nag-create daw siya ulit na another, na yung sa Genesis chapter 1:26, dito daw na-create yung talagang perfect man. Yun na nga si Adam. Sit-down ka. O punta na po tayo sa dito na tayo sa so, di ba kung meron tayong 12 hours, 1, so yung 12 hours, nagsiksikan daw dyan yung Creation. yung 4 billion years. Nagsiksikan daw, kung meron daw tayong 12 hours, siniksik daw ng Diyos yung pag-create ng 4 billion years, yung lahat ng kanyang creation. So, ko na kung saan i-create yung within 10 Hours. 10:30. So, kinreate daw dito yung bacteria. Bacteria pa lang daw. Or algae. Algae. Tapos, pagdating naman sa reference siguro nung mali yung pagka-illustrate ko. 11:25. Ito naman yung yung kinreate yung mga, kasi nakalagay ito yung octopus, yung pusit. Saan nakalagay dito? Tapos, 11:25. And then, 11:50. Dito na kinreate yung bird, saka yung animal. Asan mo? Tapos yung 11:59, 1:30, dito
ko naman kinuha yung ano, homoness. Hindi ko alam tong homoness eh. Homoness. Tapos 11, 0.59, 59, 0.09. Dito na daw, kinreate yung, ano, historical animal, prehistoric animal, tsaka yung men, Swap. prehistoric men. So, Ayan. Sabi, ito daw, stepping stone daw natin ito. Yung kung titinan daw natin yan, nung nag-create daw siya, between 30, di ba, meron pang, ano, yung parang paigting ng paigting, pero ang years daw na tinatagal ng ano niyan is billion years. Halimbawa ito, bacteria, algae, tumatagal daw ito ng ano ba yun? Basta ang tinatagal niyan is billion years bago niya ma-create. Pero nagsisikan daw siya dito sa dulo. Lalo na nung nag-create siya ng men. Papunta na dito 12 o'clock. Sa 12 o'clock, parang isang minuto na lang, doon siya nag-create ng image and likeness of God. Sa Genesis 1:26. Yan. So, pinakita ko lang po sa inyo yung 12 hours na nag-create ang Diyos. I-type ko na yung Human Creation Week sa, kasi type ko sa Kinayad niya sa human, ba yun? Human Week. Human Week ba yun? Human Week. Siguro yun ka na to. Huwag lalatan ako ng ano. September. Pause. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genesis, chapter 1, verse 10. Sit down ka. Pwede po pakibasa habang Genesis chapter 1, verse 1 to 5. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and was void, and darkness was on the face of the deep, and the spirit of darkness lay over the face of the waters. Then God said, "Let there be light," and there was light. God saw the light, and it was good. God divided the light from the darkness. God called the light day, the darkness He called night. So the evening and the morning were the first day. First day. Meron pong sinasabi dyan na yung like, sineperate po, di ba yung tinawag yung light, tinawag na day. At yung darkness, tinawag na night. Dito po sa time ng first day o first 1,000 years, meron po dyan lumabas na two seed lines. Yung light po na sinasabi, ito daw si Adam. Dun sa Genesis chapter 1 verse 5. Yung light na sinasabi dun is si Adam. At yung darkness, ito na nga po yung si Cain. Line of Cainite. Yan. Yung nung sinabi niyang darkness, kasi nung, di ba, nung dumating daw si Adam, siya yung tinawag na light.
At nung nagkaroon ng separation ng light from darkness, yung darkness daw na to, Iswa. dumaan daw yung pagsubok ng Diyos, iba nagkaroon ng fall. Palo ka mamaya. Tapos, nagkaroon nga ng nahid na lumabas Nabasa na yung Bible. So, yun daw ay pagsubok ng Diyos para lumabas, ma-separate daw yung dalawang seed line. Tapos, dito na po tayo sa 2,000 years or Huwag ka na pumunta rin. second day ng creation ng Diyos. Pakibasa po yung Genesis 1 verse 8. Basahin mo na lang. Ako na. At tinawag ng Diyos ang karawanan ng langit at nagkahapon ng luma ng makalawang araw. Hanggang 1:6-8 na. Sige, yung sabi doon sa verse 8, yung firmament, sineperate yung atmosphere. So, itatay ang second day is sa time ito ni Noah na nagkaroon ng flood. Kasi diba, sabi doon, merong Iswa. doon lang daw nagkaroon ng season. Tapos sa time nila, diba, bakit nung, diba, naggagawa ng arko si Noah, diba nagpapahayag siya sa mga tao? Bakit walang epekto sa mga tao yung pagbaha, na darating yung pagbaha? Kasi, ignorant sila sa ganung bagay. Kasi yung tubig noon, isa lang yung Daanan. dinaanan niya. Kumbaga wala siya nakikitang dagat na malaki o yung yun. Tapos wala silang idea about sa baha. Kaya hindi sila aware sa ganung bagay. Kaya nung nagkaroon ng flood, doon na daw yung four rivers. Four corner of the earth, bumukal daw doon lahat ng bukal. Kaya, ano yun? Tama ba yung word ko? Yung Maingay. corners pala to, corners. Maya ka lang. Ayaw mo makinig. Bumukal lahat ng bukal. Tapos doon na nagkaroon ng flood na tumaas na yung at doon nila nakita na ganun pala yung mangyayari sa time nila. Tapos, alam niyo po ba si Methuselah? Methuselah. Si Methuselah, naabutan pa po niya si Noah. Ang ibig sabihin ng Methuselah, Destruction will come. when he died, judgment will come. Sakto po ng pagkamatay niya, dumating na yung ulan, tapos nagkaroon na ng flood. So, yan yung yung sinasabi na kung merong bird na kinota, ito yung parang foolish virgin na naiwan dahil sa pagkabahan. Ito na yun. So, yung Methuselah, yan yung Wala. yan yung Prophecy. prophecy na darating na yung flood. Ayan. Tapos doon daw nagkaroon ng may sinasabi dito na waters over the water. Ay, ito, water which above the firmament and its water. Waters above the waters, ito na nga yung nag-change na, yung creation ng Diyos, na-change na ito na bago. Hindi na yung dating kinreate na nakatulad dun sa Garden of Eden. So, dun lang daw nagkaroon ng yung firmament na naiba yung creation ng Diyos. Kasi sabi yung Earth, yung magnetic north na iba daw sa polar north. Pangatlo, 3,000 years. Third day. Ito na po yung Genesis. Ano ba yan? One. Season.
9 to 13. Tama ba to? Pakibasa po. Dinate siya sa season. Tapos dry land. Sit down ka dito. Hindi ka Pwede nakikinig kong ng mga tala. pakibasa. O, ako na lang. And God said, let the waters under the heaven and gather together into one place, and let the dry appear. And it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called the sea. And God saw it was good. And God said, let the earth bring forth grass, and the herb yielding seed, and the fruit yielding fruit after its kind, whose seed in itself upon the earth, and it was so. And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after its kind, and the tree yielding fruit, whose seed in itself after its kind. And God saw that it was good. In the evening and the morning was the third day. So, ito po, yung time na, di ba yung, sa time ni Noah, doon nagkaroon, di ba, ng yung nagkaroon ng dry land. Tumibol ulit yung pagkatapos ng flood, nagkaroon ng dry land, tumibol ulit yung mga puno. Yun yung sinasabi na let bring forth grass and every yielding seed. Ayun, tapos, at yung broad grass, every yielding seed. Ito na daw yung time na, tinake niya ito sa season. Nagkaroon ng dry land, nagkaroon ng sea. Lumitaw ang land sa sea. Sa panahon ni Noah, nag-recede ang flood, literally, tapos nagkaroon ng dry. Yan yung nagkaroon ng vegetation. Yun yung third millennium BC. Ito nga. Sa fourth day, tinake naman niya yung fourth day. O 4,000 years or fourth day. At tinipon niya ito kay Abraham. Genesis 1 verse 14. Seventeen, 14 to 17. Ato 8 to 19. 14 to 19, kung babasahin natin, ko na lang, wala na. Meron din sinasabi na nagkaroon ng season. Ano yung nangyari sa stars literally? Yung, may binabanggit doon na sa, yung sun, basahin niyo na lang po Yung sun, yung moon, type siya ng moon. Type siya ng law. Tapos yung sun, righteousness. At yung stars naman, ito yung sun of the righteousness. Yes. Yung mga anak ni Abraham, sila di ba yung nag-rule doon sa night. Tapos, yan yung time ng kadiliman. Ibig sabihin, yung time na wala pang liwanag. May kinote siya na Roman 1, 2 to 3. Nung, di ba yung mga Gentile, wala pa tayong naranasan na liwanag noon. Kundi, ang liwanag nandun sa mga Hudyo. So, nag-start yung liwanag sa mga Hudyo, papunta lang siya ng ng mga Hintil. So, kailangan natin yung mga Hudyo kasi, kumbaga, sa kanila nag-start yung liwanag napunta lang sa atin yung liwanag. So, kung hindi sila nagkaroon ng liwanag, hindi rin tayo magkakaroon ng liwanag. O yung liwanag sinasabi, yung message.
Sa kanila kasi nag-start yung message. Ito na yung ano, yung sa Genesis. Yung fifth, yung fifth day, tsaka yung sixth day, magkasama po ito, Genesis 1:20-26, na pinipon niya ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, hindi na Pergamo, Thyatira, Philadelphia, Laodicea. So, yung ano, yung 5th day, tsaka 6th day, o 5,000 years to 6,000 years, ito yung time ng church ages. Tinagay yung 7 church ages. Na kung saan, yung, di ba yung sinasabi kong Genesis 1:26, yung image and likeness ng Diyos, dito lang talaga nagkaroon ng image and likeness ng Diyos. Sa 5th day to 6th day, dyan lang po nagkaroon ng image and likeness ng Diyos. Kasi diba, si Adam, hindi siya perfect na, saan si Adam? Hindi siya perfect na ginawa ng Diyos eh. Hindi siya yung kaganapan talaga ng lahat ng bagay. So, makikita yung kaganapan ng lahat ng bagay, magsimula kay Jesus Christ. Na ipinasa lang niya doon sa mga, pinasa niya sa mga tumanggap o sa mga hintil, sa mga Gentiles. So, diyan nagkaroon ng image and likeness talaga. Ginamit lang siya para, si Adam ginamit lang siya para mag-exist tayo. Pero ang tunay na talagang kawangis ng Diyos si Cristo. Tapos yung 7,000 years, di ba meron dong rest day? 7,000 years. 7 days. Tinipon niya ito sa millennium. Kasi kung saan, yung government, di ba dito, yung government dito is democratic government. Ang democratic government, ito yung gobyerno ng mga tao. Government of men. Pero, sabi, yung 7th day, sabi nag-rest ang Panginoon, ang Diyos. Rest day. Pag sinabing rest day, ito na nga na mag-govern siya as theocratic government. Ibig sabihin ng theocratic government, ito yung gobyerno ni Kristo. Government of Government of God, pero si Jesus Christ yung King. Government of God. So, lahat daw ng bagay na hindi perfect dito sa sa creation, dito, mapi-perfect na daw ito sa time ng rest day. Pero sabi niya, dito sa booklet na to, hindi talaga nagpahinga ang Diyos, kundi araw-araw kasi, di ba meron sinasabi sa Bible na araw-araw tayo binabago. O yung, meron pang, kasi sa tenari, meron pang na-i-exist na parang bago pa. So, continuous yung creation ng Diyos, hindi siya nakuputol talaga hanggang sa millennium o papunta ng eternal age. So, yun lang na. Yung mga nakaikaan ako. Siya yung sinasabi na like doon sa first day. Pwede bang evolution yung sinasabi mo? Evolution. Kasi matagal pa nung nagsabi ang Diyos, sumibol ang mga puno. Tagal nun. Milyong taong bilyon pa yung bago tumubo yung mga puno. Ano yun? Sinabi ni Diyos yun, yung letter nila, yun yung
Hindi, punta na tayo dun sa puno. Yung mga fruit according to its kind. No, sinabi ng Diyos, lumitaw yung ano, yun ba ay sobrang tagal talaga o instant yun? Ah, ibig mo sabihin sa Diyos kasi 1,000 years, isang araw lang sa Diyos eh. Kaya talaga. Oo. Ano, billion years sa Diyos. Instant. Okay. Sa verse 2 na nagkaroon ng fruit. Ilang years yun? Sa mga nag-ano dyan. Ice Age. Ito po yung ano, yung sinaniwala ko kayo sa 12 hours na unang pagkatapos ng angel na hinrain niya, 10:30, doon na Okay. na yung RG. animal. Ano po yung billion of years? Hindi po yung takot ng ano, sa tayo na ilan. Yes. Hindi sa open of creation. Sa ibang tayo yung na-create na. Hindi wala pang creation. Pero meron po, yung mga ano, sabi mo, may electro, meron yung ano ngayon, ano, konti portion ng paggamit. Hindi ko madalas na lang. Pero yung mga sabi doon, hindi naman sila doon sa nagbigay. Ang pagkasabi doon sa sila ay na representable ng animal. Animal sila, hindi sila yun po yung ano, sinasabing ano, businessmen. Sagutin mo lang ba pa? Sila po yung ano, dito na sila daw yung mga businessmen, hindi sila nakakilala sa Panginoon. Ibig sabihin, sister, ibig sabihin, tama pala yung theory natin na bago pa yung tao, may sibilisasyon na noon. Oo. Ibig sabihin, yung huling sibilisasyon na lang yung kay Adan. Kasi doon sa Ezekiel, may mga hari pinabagsak ni Lucifer eh. Yung mga nations, sabi doon, weaken the nations eh. Pinahina niya yung mga bansa. Ibig sabihin, anong klase yung mga tao ba yon? O yung Homo erectus din, o Homo Kasi sapiens. yung mga ano, yung yung bukang unggoy. Mga unggoy talaga. Madadali na yun. Ano yun yung mga... Upright man. Kasi yung ano, yung serpente, yun dun yung nanggaling, yun yung natira. Sa time mo, yung mga Tama yung ano nila. Tama yung beast na yan. Yun yung survival na pinagalingan mo. sila nagkaroon ng kainan. Tama yung So yung mga ano nila. kainan ko, mga matatalino yun kaysa sa mga tao. Meron Mas pala- matalino pa sa atin? Sabi dyan na ano, na inoob ng Diyos na yung mga kainay o sumatatalino yan, sa huling panahon, kung gaano daw katalino yung mga kainay, kailangan daw pantayan natin mga sansokan. Kasi kung hindi daw natin pantayan yung katalinuhan nila, maaaring iyon daw tayo o sumabay tayo dun sa ano nila na sinasabihin, mga businessmen na wala silang pagkakilala talaga sa Panginoon. At kung gano'n, nagano ang kamuan, di ba? Sabi mo, wala kayo sa 2020, anong yung 2020? Wala daw kawan, hanggang 10, 30, ano daw yun na? Per point lang. Ito daw po yun, hindi ko na. Sige, subjective mo. May oras pa eh. From 1 hanggang to 10:30, ano ang nangyari doon sa... Lord. Yan yung ano. Yan po yung ano. Mas malaking oras. Yan yung Kain sa Big Bang Theory. paggawa ng mundo. Big Bang Theory. Mas malaking oras kaysa pagpagawa ng living thing. Mas malaking oras na kain sa simple living thing, simple cells. Yung Kaysa cells, complex. yung Simple cells, matagal yun? mas matagal yun. Yung Kasi cells? nagsisimula pa lang eh. Pag-asa ng DNA. Itong DNA, tingin lang sa limutan, accident lang. Pero, Diyos kumilos yan. Mabubuhay yan. Inayos ng Diyos. Supernatural, explain, milagro na mabuhay ang DNA.
Pero it still take billion, 100 million years, okay? Several billion years, no? Ngayon, ito maliliit na orasan na lang, yung mga pakatami na siya, yung nagiging complex living organism na siya. Kunwari, nauna yung puno, bago yung living organism sa dagat, then, dinosaurs na, then yung mga detalyado na, yung pinakatulo-tulo na yung tao. Ito na yung tao. Yung tao, parang 6,000 years lang ago. Compared to 4 billion, ano laki ng ratio. Creation for the living thing.